Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 1, Filipino. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang mga salitang magkatugma sa tulang binasa. Pangalawa, nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa salita. Pangatlo, natutukoy ang mga pantig sa mga salita. At pang-apat, nagagamit ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words ukol sa sarili at paaralan. Kamusta mga bata? Ano ang nararamdaman ninyo ngayong araw na ito? Bakit ka masaya? O bakit ka malungkot? Gawin pa nating mas masaya at puno ng kaalaman ang araw na ito. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Hahatiin ng guro ang klase sa 3 pangkat. Sa pagsasagawa ng gawain o tumawag ng 3 pares ng mga mag-aaral na bubuo sa mga larawan ng guro, doktor at magsasaka. Mga bata, ano ang nabuong mga larawan? Anong propesyon o trabaho ang tinutukoy ng mga ito? Ano-ano ang trabaho o propesyong makikita sa mga larawan? Gusto ninyo rin ba ng maging katulad nila balang araw? Bakit? Ngayon naman ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating laro ay hulaan mo. Narito ang mga panuto. May mga gawain, bagay, gamit o materyales akong babanggitin o ipakikitang larawan. Hulaan ninyo kung ano ang propesyon o trabahong gumagamit nito. Handa na ba kayo? Ang sagot ay guro. Ang sagot ay magsasaka. Ang sagot ay doktor. Ngayon naman ay basahin ang mga pares ng salita sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Guro, turo. Pisara, pambura. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa 2 pares ng salita? Ang mga ito ay halimbawa ng salitang magkatugma. Ngayon, saan natin madalas marinig o makita ang mga salitang magkakatugma? Tama! Sa tula natin ito madalas marinig o makita. Mga bata, gusto ninyo bang bumasa at makarinig ng tula? Pagtambalin ang larawan sa hanay A sa katugma o katunog na salita sa hanay B.
Ngayon naman ay bigkasin ang tunog ng mga salita sa Hanay B. Bilangin na bumubuo sa mga salita sa bilang 1 hanggang 5. Pumili ng isang salita mula sa mga salitang binasa o binigkas ninyo at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa ay mahilig akong kumain ng gulay. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang gusto ninyong maging balang araw? Ano ang inyong pangarap? At paano ninyo ito matutupad? Ngayon, basahin at pakinggan natin ang tulang may pinamagatang Ang Aking Pangarap. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang aking pangarap ni M.A. Antonio. Pangarap kong maging guro. Madalas sa laro, ako ang nagtuturo. Hawak ko ang libro, panulat ko ay yeso. Mga letra sa pisara, mahusay kong binabasa. Pangarap kong maging dentista. Magtatayo ako ng sariling klinika. Tuturuan kong mag-alaga ng ngipin ang mga bata upang pagpasta at pagbunot sa ngipin maiiwasan nila. Pangarap kong maging magsasaka. Palay at gulay sa bukid makikita. Aanihin ko'y tanim kong sariwa, aalagaan ng buong sigla. Ikaw, ano ang iyong pangarap? Mga bata, ano-anong propesyon o trabaho ang binanggit sa tula? Ano ang ginagawa ng guro? Ano ang itinuturo sa mga bata upang maiwasan ang pagpapasta at pagpapabunot ng ngipin? Ano ang itinatanim ng magsasaka sa bukid? At panghuli, ikaw, ano ang pangarap mo? Paano mo ito matutupad? Mga bata, may napansin ba kayong mga salitang magkakatugma o magkakatunog sa binasa nating tula? Isa-isahin natin ang mga pares ng salitang inyong binigay bilang halimbawa. Guro, turo. Libro, yeso. Palay, gulay. Dentista, pagpasta. Ang mga salitang ito ay magkakatugma dahil ang magkakaparehas na salita ay may parehong tunog sa hulihang pantig. Ang paggamit ng mga tugma ay isang paraan upang mas maging kawili-wiling pakinggan at bigkasin ng mga tulang pambata. Ngayon, may mga salita ba mula sa tula na higit sa isang beses na binanggit? Ano-ano ito? Isulat ito sa inyong kwaderno. Pumili ng isa sa mga salitang ito at gamitin sa pangungusap na may kaugnayan sa inyong sarili o sa paaralan. Narito ang mga halimbawa. Una, ang pangarap ko ay maging isang abogado. Pangalawa, mahuhusay ang mga guro sa aming paaralan. Ngayon naman ay naritong isang pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, maglista sa pisara ng 3 salitang katugma ng salitang pangarap. Para sa ikalawang pangkat, isulat sa pisara ang bilang ng pantig ng mga salitang matatagpuan sa unang taludtod o linya ng tula. Para sa ikatlong pangkat naman, bumuo ng 2 pangungusap tungkol sa sarili gamit ang mga salitang 2 beses o higit pa na ginamit sa tula. At para sa ika-4 na pangkat, bumuo ng 2 pangungusap tungkol sa paaralan gamit ang mga salitang 2 beses o higit pa na ginamit sa tula. Punan ng angkop na salita ang sumusunod na pangungusap.
Basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Isulat sa inyong sagutang papel ang letrang T kung ito ay tama at M naman kung mali. Sa tulong ng guardian o magulang, balikan ang tula at bilangin ang pantig ng mga salitang nasa ikalawang saknong. Itala ito sa kwaderno. Maging handa sa pagbabahagi ng sagot sa klase. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 2, Filipino. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang mga salitang magkatugma sa tulang binasa. Pangalawa, nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa salita. Pangatlo, nabibigkas ang mga pantig na bumubuo sa mga salita. At pang-apat, nagagamit ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words ukol sa sarili at paaralan. Kumusta mga bata? Nagustuhan ba ninyo ang tulang binasa at tinalakay natin kahapon? Muli natin itong basahin. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang aking pangarap ni M.A. Antonio. Pangarap kong maging guro. Madalas sa laro, ako ang nagtuturo. Hawak ko ang libro, panulat ko ay yeso. Mga letra sa pisara, mahusay kong binabasa. Pangarap kong maging dentista. Magtatayo ako ng sariling klinika. Tuturuan kong mag-alaga ng ngipin ang mga bata upang pagpasta at pagbunot sa ngipin maiwasan nila. Pangarap kong maging magsasaka. Palay at gulay sa bukid makikita. Aanihin ko'y tanim kong sariwa. Aalagaan ng buong sigla. Ikaw, ano ang iyong pangarap? Ilagay ang inyong kanang kamay sa tapat ng inyong kaliwang dibdib. Kung sang-ayon kayo sa pahayag at itapat naman ito sa bibig kung hindi. Ngayon, ipabasa sa mga mag-aaral ang ikatlong saknong ng tulang Ang Aking Pangarap. Isulat ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita. Pumili ng isang salita mula sa mga salitang binasa ninyo at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, paborito ko ang dentista sa aming paaralan. Mga bata, naalala pa ba ninyo kung ano ang mga patinig at katinig? Ang letra, patinig man o katinig o pagsasama-sama ng mga letra ang bumubuo sa pantig na siya rin naman bumubuo sa salita. Ang pantig ay tumutukoy sa patinig o sa pinagsamang mga katinig at patinig o patinig at katinig na may tuloy-tuloy na daloy kapag binibigkas. Narito ang iba't ibang kayarian ng mga pantig at mga halimbawa nito.
Ngayon naman ay magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig-patinig o KP. Magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig, patinig, katinig o KPK. Magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig, katinig, patinig o KKP. Upang makabuo ng mga salita, tayo ay gumamit ng mga kombinasyon ng mga katinig at patinig. Ang pantig ay tumutukoy sa pinagsamang mga katinig at patinig na may tuloy-tuloy na daloy kapag binibigkas. Isulat ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita. Isulat ang nawawalang pantig ng sumusunod na salita. Tukuyin ang uri ng letrang bumubuo sa pantig nito. Halimbawa ay ang blusa. Ang blue ay binubuo ng KKP. Marami tayong mga salita na pinag-aralan na patungkol sa ating mga sarili at paaralan. Maaari ba kayong magbahagi ng inyong mga karanasan ukol sa inyong paboritong gawain sa paaralan? Gumamit ng 3 hanggang 5 salitang patungkol sa inyong sarili at sa paaralan. Narito ang halimbawa. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Magbigay ng mga larawan at halimbawa ng mga gawain, lugar at mga bagay sa paaralan. Bawat pangkat ay may nakatakdang gawain. Para sa unang pangkat, magbigay ng salitang magkatugma. Para sa ikalawang pangkat naman ay pagpapantig ng mga salita. Para sa ikatlong pangkat, banggitin ang mga tunog na bumubuo sa salita. At para sa ika-4 na pangkat, sabihin kung alin ang mga titik na pantig at katinig na bumubuo sa salita. Mga bata, bakit gumagamit ng mga salitang magkatugma sa mga tula? At paano nakatutulong ang kaalaman sa pagpapantig sa ating pagbabasa at pagsusulat? Pagtambalin ang mga larawan sa hanay A sa katugma nito sa hanay B. Isulat sa kwaderno ang katugma ng sumusunod na salita. Tukuyin ang uri ng mga letrang bumubuo sa huling pantig ng salita sa bawat bilang. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 3, Filipino. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang mga salitang magkatugma.
Pangalawa, nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa salita. Pangatlo, natutukoy ang mga pantig sa mga salita. At pang-apat, nagagamit ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words ukol sa sarili at paaralan. Kumusta mga bata? Ano ang nararamdaman ninyo ngayong araw na ito? Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang ginagawa ng bata sa larawan? At pangalawa, ginagawa ninyo rin ba ito? Bakit? Tumayo kung naniniwala kang dapat gawin ng tulad mo ang pahayag. Manatili namang nakaupo kung hindi ka naniniwala. Pagtambalin ang mga salitang magkasing tunog gamit ang linya. Pumili ng isang salita mula sa hanay A at gamitin ito sa isang pangungusap na maglalarawan sa iyo bilang isang mabuting anak. Halimbawa ay, magalang ako sa aking mga magulang. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, gumagamit pa ba kayo ng po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda sa inyo? Humahalik ba kayo at nagmamano sa inyong mga magulang? At sumisigaw ba kayo kapag hindi ninyo gusto ang sinabi sa inyo ng inyong mga magulang? Basahin at pakinggan natin ang tulang may pinamagatang Ang Batang Magalang. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang Batang Magalang ni Melodine A. Antonio. Ang batang magalang, kayamanan ng magulang. Marunong sumunod kapag inuutusan at mahinahon kung mga tuwiran. Ang batang magalang, marunong makinig. Po at opo ang bukang bibig. Sa mabuting gawain, nahihilig. Ang batang magalang, hinahangaan ng lahat. Madalas magsabi ng pasasalamat, kinagigiliwan at pinupuri ng lahat. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, sino ang magalang na tinutukoy sa tula? Pangalawa, ano ang turing ng magulang sa anak na magalang? Pangatlo, ano-ano ang ginagawa ng batang magalang? Pang-apat, ano ang salitang madalas marinig sa batang magalang? At panglima, bakit mahalaga na ang batang tulad ninyo ay magalang? Ngayon naman, may napansin ba kayong mga salitang inulit sa tula? Isa-isahin ito. Ilan sa mga salitang naulit ay ang mga sumusunod. Bata, magalang, lahat. Pumili ng isa o higit sa mga salitang ito at gamitin sa pangungusap na maglalarawan sa inyo. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Mga panuto, hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Magbigay ng sitwasyon ang guro. Ipapakita ng mga mag-aaral kung paano maipamamalas ang pagiging magalang sa mga sitwasyong ibinigay. Bawat pangkat ay may nakatakdang gawain.
Para sa unang pangkat, may 2 taong nag-uusap sa inyong daraanan. Para sa ikalawang pangkat, ayaw kayong papasukin ng gwardya ng paaralan dahil walang suot na ID. Para sa ikatlong pangkat, natapunan ka ng tindera sa kantina ng binili ninyong inumin. At para sa ikaapat na pangkat, nakagalitan kayo ng guro dahil nahuli kayo sa pagpasok sa klase pagkatapos ng recess. Ngayon, sino-sino ang nakikita ninyo sa paaralan na hindi ninyo masyadong nakakausap? Isulat ito sa inyong kwaderno. Ilan sa mga taong hindi ninyo masyadong nakakausap ay gwardya, tindera sa kantina, tagalinis ng paaralan. Ngayon, pantigin ang mga sumusunod na salita. Bakit hindi natin masyadong nakakausap ang mga taong ito? Paano kayo dapat makipag-usap sa kanila? Sumulat ng inyong nakawiwiling karanasan sa paaralan, kabilang ang mga taong kanilang nakasalamuha, mga kagamitan at mga lugar na napuntahan sa loob nito. Iguhit ang inyong karanasan at sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap tungkol sa iginuhit. Buuin ang pahayag sa ibaba. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 4, Filipino. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang mga salitang magkatugma. Pangalawa, nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa salita. Pangatlo, nabibigkas ang mga pantig na bumubuo sa mga salita. At pang-apat, nagagamit ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words ukol sa sarili at paaralan. Ngayon mga bata, magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang Batang Magalang ni Melodine A. Antonio. Ang batang magalang, kayamanan ng magulang, marunong sumunod kapag inuutusan, at mahinahon kung mga tuwiran. Ang batang magalang, marunong makinig, po at opo ang bukang bibig, sa mabubuting gawain nahihilig. Ang batang magalang, hinahangaan ng lahat, madalas magsabi ng pasasalamat, kinagigiliwan at pinupuri ng lahat. Mga bata, dapat bang igalang ang lahat ng taong nakakasama natin? Dapat bang piliin lang ang taong igagalang natin? Bakit? Ngayon, piliin sa kahon ang letra na tumutukoy sa mga nasa larawan. Bigkasin at bilangin ang pantig ng bawat salita. Tukuyin ang mga letra at uri ng letra sa unang pantig ng bawat salita.
Balikan natin ang mga salitang ginamit at pinantig. Tukuyin kung anong uri ng letrang bumubuo sa mga salitang pinantig. Gamit ang lapis, papel at pangkulay, iguhit kung paano ninyo na ipapakita ang pagiging magalang sa loob ng paaralan. Narito ang halimbawang pamantayan sa pagmamarka. Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong. Una, ano ang mga letra na patinig? Pangalawa, ano ang mga letra na katinig? Pangatlo, ano naman ang pantig? Pang-apat, ano-ano ang mga kayarian ng pantig na tinalakay sa klase? At panglima, paano nagkakatulad ang mga salitang magkatugma? Ngayon, gumawa ng isang chart ukol sa mga bagay, tao, lugar at gawain sa paaralan na naglalaman ng sumusunod na detalye. Pumalakpak kung ang unang pantig ng salita ay nagsisimula sa patinig at pumadyak naman kung nagsisimula sa katinig. Bilugan ang letra na nagpapakita ng wastong pagpapantig ng salita sa bawat bilang. Mahusay mga bata! End of week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!